Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SOY Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan ay patungkol nga po dito sa pagpaparamdam ni Chinita Princess kagabi mga kakimpaw. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-i-updated kayo sa mga susunod natin chika patungkol sa Kimpaw. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim and Paolo, sagot na po natin yan. And nais ko nga pong simula ng ating talakayan this morning sa pamamagitan ng pagbabasa ng komento. Bilang pasasalamat ko po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa atin pong mga daily updates. So, ang comment na to ay nagmula po kay Miss Norma Dayag. Sabi niya rito, "Good evening, Gandara. Truly, Paulo is very nonchalant. Though some KP fans sometimes they dislike Pau. Pau is very choosy to the point that if he likes to court a girl, is his observant to this girl. But if she discovers some awkward moves, then he will leave the girl. Yes, she courted Janine, but to all Punin finds, this is a tragic revelation that caused his desire to continue his interest to Janine. Janine lied to the media when they were interviewed about their date. But she said to the press that it's not a sweetheart date. Instead, he told to the press and hang out lang. So, Janine denied him as his BF. Yun yung umpisa ng paglamig ni Paolo sa kanya noon. Isa pa, inayawan ni Pao si Janine ay maarte, matapobre at yung flirt niya. Yes, yung mga revelations ni Paolo kung bakit totally ni-break na niya si Janine and no more chance for them to reconcile. That is the nature of Paolo. God bless KP. So with you, Gandara and family. Kaya stop na kayo mga Punin fans for your delulo that Paolo will go back to Janine. Alam na niya na may Jericho. So this is an insult to injury. Ayan, thank you so much Miss Norma Dayag. And about sa pagiging nonchalant ni Paolo Avellino, naku tama po kayo. Minsan talaga mga kakimpaw ay nami-misunderstood yan ng mga Kimpaw fans na dislike nila si Paolo Avellino dahil very nonchalant nga kasi feeling tuloy nila. Minsan, wala talagang pakialam si Paolo Avellino. Very man of a few words din si Paolo Avellino. Yung iba ay naakala na walang pakialam, pero good listener si Paolo Avellino. Sabi nga ni Kim talagang pinapakinggan ng mabuti ni Paolo Avellino at natatandaan mga kakimpaw. Even the smallest detail mga kakipi. So, tango-tango lang si Paolo Avellino, ganyan, tamang kinig. Kasi nga, konti lang siya magsalita. Ano niya yun? Konti na lang mapipipin na to si Paolo Avellino. Tamang lang siya talaga. Tamang kinig lang mga kakimpaw. So, hayaan yan na kasi ganun talaga pagkatao niya. Hindi po natin yan basta-basta mababago. And yan yung nagustuhan rin ni Kimi sa kanya mga kakimpaw. Bakit natin babaguhin? Hindi ba? Diyan niya nagustuhan si Paolo Avellino. Diyan sila okay, nagkakaayos. Sabi nga ni Kim because of Paolo. Ayan, at nababahagihan siya. Even the 5% of kakalmahan ni Paolo Avellino mga kakimpaw. Uy, si Paolo talagang pampakalma. Itong si Chinita Princess. Anyway, hayaan na po natin silang magmahalan at kung naiinis kayo, si Kim naman ay hindi. Iyon ang importante. Anyway, dumako naman tayo dito sa post ng Abante mga kakimpaw. So may bago nga po silang write-ups tungkol kina Kim and Paolo sa Taiwan mga kakimpaw. So aligaga nga daw po ang Kimpawlandia sa pag-uusisa kung nasaan si Kim Chiu sa mga araw na ito. And yes, aligaga talaga ang Kimpawlandia. Bigla kasing nag-disappear na naman si Kimi. Mukhang nag-ninja move na naman, di ba mga kakimpaw? Kanya-kanyang hanap ng clue kung nasaan ba ngayon si Kimi.
Ayan, tamang abang ng update. Mas, kumbaga, matatahimik lang ang Kim Paulanches kung mapapatunayan na magkasama sina Kim and Paolo. Pero parang hindi rin. Parang lalong mag-iingay kasi magsasaya sila eh. Kapag ka napatunayan si Kim and Paolo magkasama sa Taiwan. So, narito nga po ang sinasaad ng kanilang write-up sa mga ka-Kim Pao. Mas interesado pa ang solid ng Kim Pao na alamin kung kinaray ba ni Paolo Avellino ang nasabing kasintahan sa Taipei, Taiwan. Kaysa sa 18 ex-Marines sa Senate Blue Ribbon hearing sa panig ni Senator Alan Peter Cayetano. Nangati na naman ang mga imahinasyon. Okay, kinaray pala yun. Siguro yung kinaray. Hindi ko kasi naintindihan. May word bang ganun mga ka-KP? Baka kinaray. Mas kinaray pa ni Paolo Avellino ang pagdala kay Kim Chiu sa Taipei, Taiwan. Nangati na naman ang imahinasyon ng Kim Paulandia matapos kang ibahagi ni Paolo sa kanyang IG Reels ang bagong biling camera at sinasabing para iyon sa kanyang trip. Dahil mala NBI ang paghahanap ng ebidensya ng mga solid, ipinagpapalagay ng mga itong kasama ni Paolo si Kim para na rin ma-explore ang Taiwan ng magkasintahan. Ulan ang mga aligagang Kim Paulandia ang kawalan ng presensya ni Kimi sa noontime show nito kanina ay dahil isinama ito ni Paolo abroad. Naniniwala ang mga tagahanga ng Kim Pao na kapag may trip abroad ang isa, dapat walang iwanan. Lalo na si Paolo na gusto palaging kasama si Kim sa mahabang biyahe. Paboritong kunan ng photo at video ni Paolo si Kim. Base na rin sa mga lumalabas na mga shots ng actress sa IG niya nakuha pa sa Paris. Gaya nga ng lagi namang sinasabi hanggat walang resibo. Lagi naming sinasabi hanggat walang resibo o matibay na ebidensya na magkasama nga ang dalawa na nanatiling chika na kasama ni Kim sa Taipei trip ni Paolo. Sulat ni Ray Pumaloy. Samantala, dumako naman tayo ngayon mga kakimpaw sa next topic natin this morning at patungkol nga po ito mga kakimpaw sa ipinagdidiwang ng Kim Paulandia. Paano ba naman si Kimi? Finally, nakapag na rin po mga kakimpaw, update na rin. Ayan nga po ang pinagkakaguluhan ng Kim Paulandia, panay ang zoom in, panay ang zoom out, panay ang hanap sa salamin, panay ang hanap ng mga clues tungkol sa latest trip ni Chinita Princess sa Taiwan. Para mapatunayan na talagang si Kimi ay talagang kasama ni Paolo Avellino sa Taiwan mga kakimpaw. O di ba nakakaloka? Naging NBI kagabi lahat ng Kim Paulandias na nakakita ng bagong update ni Chinita Princess. Pero ito lang masasabi ko mga kakimpaw. Kahit hindi po tayo mag-zoom in, mag-zoom out, magpakahirap po maghanap ng any clues man lang sa mga post ni Chinita Princess. The moment na nag-update na po siya mga kakimpaw sa panahon na pauwi na si Paolo Avellino kung kailan tapos na yung kanyang event sa Taiwan mga kakimpaw, magkasama sila. Kasi usually si Chinita Princess, lalo na lately, sa mga travels niya, 'di ba? Lalo na yung sa France, ang tagal niyang wala talagang paramdam, mga kakimpaw. Nag-update lang po talaga siya kapag pumupunta na ibang bansa or magkasama sila ni Paolo Avellino. Nag-update lang po siya pagkatapos na or pag-uwi na. Sakto, pauwi na si Paolo Avellino mga kakimpaw, tapos na yung event ni Paolo Avellino sa Taiwan, saka naman nagparamdam si Kimi. So yun, doon pa lang nasagot na ang katanungan ng lahat mga kakimpaw kung kasama ba ni Paolo Avellino si Kim. 'Di ba? Ang paramdam ni Kim ay nung natapos na ang ganap ni Paolo Avellino sa Taiwan. Oras na ng uwian mga ka-KP. So,
panatag na ako doon na talagang magkasama nga po silang dalawa mga kakimpaw. And yung pagkawala niya sa Showtime, di ba? Isa pa rin yun. Anyway, dumako naman po tayo dito sa comment ni Miss Selenita Catalasan. Hello, Gandara from Paris, France. Thanks for supporting Kim Pao. Nakaka-stress ang caption mo, Gandara. Huwag mo nabasahin ang negatibong comments. I'm always praying for Kim Pao to be together till the end of time. Gandara, minsan ayaw kong magbasa ng comments kasi ayaw kong maghiwalay sila because Kim Pao is my happy pill. I'm always alone and to hear some news about Kim Pao, I feel so happy. God bless, Gandara and Kim Pao. Thank you so much, Miss Selenita Catalasan. Ingat po kayo palagi sa Friendsat. Bakit alone kayo, madam? At mag-isa lang kayo? Bakit wala kayong kasama? So, ayan, nakaka-stress naman talaga pag walang kasama, no? Buti na lang talaga mayroong Kim Pao na nakakapagpasaya po sa inyo. Happy pill ninyo, Ma'am Helenita Catalasan. Anyway, kapag negative po talaga, wag nyo na lang pong panoorin. Hindi maiwasan dahil ganun talaga eh. Darating at darating po ang mga pagsubok kina Kim and Paul at hindi po natin yan matatakasan dahil sinusubok ng panahon ang kanilang relasyon at tayo rin ang pagmamahal kay Kim and Paolo. Samantala, sabi naman dito ni Miss Rodeline Compas, nanood ko na yan, Gandara. Masaya nga ako. I pray and forever ang Kim Pao. We love you both, Kim Pao, forever. Mula naman kay Ma'am Rebecca Mabag, dapat kasi wag na tambalian si Pao kay Kimi. Bigay na yan si Pao kung sino matanal sa kanya. Sino magtagal sa kanya? Tingnan natin kung mag-click katulad ng sa kanila ni Kimi. Ganon din, Kimi, partner na yan. Sa iba lang. Pero, alam natin, Kimi, kahit sino partner mo, nag-click talaga. So, ayan, grabe naman. Gusto yun ang ipamigay si Paula Avellino. Okay naman po silang dalawa. Anyway, hanggang dito lang po muna ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod natin, chika. Maraming salamat.